Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So nandito na naman tayo sa shop guys upang magbahagi sa inyo ng konting kaalaman. So ngayon guys, may share ako sa inyo itong ginagawa nating electrical lighting ng Honda XRM 110. So hindi daw gumagana yung ilaw nito. So ngayon i-check natin isa-isa kung may mga power supply na galing sa switches. So ang i-check lang natin nito guys, una kung may power supply na lumalabas patungo doon sa mga ilaw. Kung wala naman, so i-check ninyo rin guys yung switches, pati na rin yung mga bulb. So tatlo lang naman i-check natin guys. Pang-apat yung battery. Kailangan okay yung battery voltage niya. So pag na-check ninyo guys yung battery voltage, isusunod ninyo yung power supply na galing sa battery patungo doon sa socket ng mga ilaw. So sundan nyo lang guys yung video, pati na rin yung bulb i-check ninyo kagaya niyan. Chinik ko para matrace natin kung busted na ba yung bulb. So gaya niyan guys, ayaw magsiilaw yung mga bulb sa signal light, left and right nya. So nirektahan na natin yan ng battery na sa multicab na battery. So wala talagang umiilaw. So confirm na yan na busted na yung dalawa kahit hindi natin buksan yan. So confirm na yan guys na busted yung dalawang bombilya na kaliwat kanan na signal. So ngayon ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin para pabilhan natin sa may-ari yung dalawang bulb na yan para mapalitan na yan at maikabit natin. So ang susunod natin yan guys ay yung switches. So confirm na yung bulb, pati yung sa headlight na check na rin natin yun una. Hindi lang natin ako ng video guys, busted na rin. So doon naman tayo sa switches kung bakit walang lumalabas na power supply sa mga socket. Kasi minsan yung switches guys, pagka laging nababasa ng ulan, minsan nagko-corrosion yun, nagko-corroded. So naglo-lose contact yun siya. So yan guys, tinatanggal natin yung bulb para mapalitan at may sample yung may-ari. So yan guys, natanggal na natin yung bulb. So confirm positive, busted na yung bulb. Kung makikita ninyo, ayan no, itim na. So check din natin yung holder ng bulb, kasi pagka may corrosion yung holder ng bulb, automatic yan guys, ang cause niyan is short. So short to power, kaya na busted siya guys. So sa nakikita natin guys ay kailangan ng palitan yung assembly ng signal light dahil marupok na at puro kalawang na, magdudulot lang yun ng short at saka drain ng battery. So yun lang guys ang pag-check. So basic lang itong tinuturo natin guys sa inyo para doon sa mga gustong mag DIY. Pwede rin ninyo gamitin na step itong ginawa ko para matuto rin kayo guys.
So dito guys, natapos na natin yung pag-check ng mga bulb. So dito naman tayo guys sa pag-check ng mga switches. So ngayon guys, i-check natin kung may mga dumadaloy pang kuryente dyan sa mga wire na yan, sa signal light at saka sa headlight, pati na rin sa horn. So i-check natin yan. Unahin natin yung horn, yung signal light guys, kung mayroong power supply na galing sa switches. So check natin yan kung mayroon dumadaloy o lumalabas dyan patungo dun sa socket na simula doon sa switch. So ito guys ay chine-check natin para ma-confirm natin na good or bad ang switches. So kailangan natin ma-check kung may dumadaloy siya, kasi kung wala guys, sunod natin yan i-check is yung mga switches na lighting switches niya at saka horn switch. So magkakasama yun lahat guys dun sa assembly. So check natin pati na rin yung wire, kailangan ma-check natin kung may ground din siya, kay baka mamaya guys ground naman yung nawala. So double check natin kung may ground siya. Yun yung kadalasan ng kulay niyan guys, green. Kung hindi green ay yung black na may tracer na white. So iba-iba ang kulay doon sa mga motor na wiring, color code nila. So dito sa XRM, green yung ground niya. Minsan mayroong blue. Yan. So sundan nyo lang guys yung video para magkaroon kayo ng kaalaman. So diyan guys, ang hinahanap natin guys ay kung may ground dyan na supply, para ma-verify natin na good yung grounding nya. So ang sunod nyan yung positive supply. So yan guys, chinik natin dyan din sa mga konektor kung okay yung mga konektor, nakapasok ba ng ang husto. So yun guys, abangan nyo na lang guys sa part 2 video guys. Papakita ko sa inyo kung anong dahilan kung bakit nawala yung mga ilaw or hindi na gumana guys. So kung nagustuhan nyo to guys, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel Autoboy Zone, at paki-follow na rin yung FB page ko.